Muli, nandirito sa lugar namin, mapansin ninyo ito yung sinasabi ko sa inyo na Binuan and Karagawan Junction. Itong dalawang ilog na ito, meron dito, ano po, yan ay Binuan, ito yung Karagawan. Ano po, dalawang nagkasalubong yan. Ano po. So mga kapatid, ako ay papasalamat na nandyan ulit kayo at binabati ko kayo ng magandang oras pagkat iba-ibang oras. Sa Amerika, umaga, dito sa Pilipinas, gabi, sa Saudi ay tanghali at saka sa Russia ay malamig. Okay, so salamat nandiyan na kayo. Pagpatuloy natin ang lesson natin na sold out. Instruments of God who are holy and solely sold out to His service na po. So, salamat nandiyan na kayo. At ang pag-uusapan natin ngayon ay si Saul na nagiging Paul. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat na nanonood. At binabati ko kayong lahat na po. Okay? Punta tayo sa verse. Nagsasabi na si Paul ay talagang nalaman niyang katotohanan. Therefore, he was sold out to really disseminate the truth about the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Yun ang kanyang sinabi na gospel, mabuting balita. Okay, basahin na natin mga kasama at ako enjoy ko nandito sa ilog namin sapagkat mamaya maligo ako dahil napakainit. Okay, nandiyan na kayo ha, kapatid. Salamat po sa mga nanonood. May Tante family, Taguwa family, Maborang family. Noon din ang Alpay mga da family, Okoma family, Batad, Timagos family. Ganon din po ang Kaleda Pawig family. Ayun, salamat po. Nandiyan na kayo ha. Ako'y natutuwa na talagang nagpe-pray kayo. At ito kape-pray natin talagang God supply the need. Sabi nga sa inyo Ako'y papasalamat na sinagot ni Pastor John Quinlan at ang Mountain Bible Baptist Church yung pangyero sa napatan na worth 18,000 po. At least tayo nang bibili tayo nang bumili ng pako noon. Kaya humiram muna ako and then tinakpan ko muna yung hiniram ko sa kapatid ko na po. So, salamat may kapatid akong may mahiraman. Okay. So mga kapatid, salamat po. Nandiyan na kayo. Okay, Galatians 4:16 ang ating babasahin. Okay. Nandyan si Pastor Frank Michael Magigat. Salamat magpe-pray ka sa akin ha. Okay. Ay, sabi na Apostle Paul, dahil Saul sa dati, bulag yan dati Talaga, ibig sabihin hindi niya alam katotohanan. Nasa lubong na si Jesus, nabulag din pero after 3 days, nabuksan ang kanyang mata. Sabi niya, sa mga taga-Galacia, ready, yan, read. Am I therefore become your enemy? Because I tell you the truth. Sabi na Apostle Paul Sinabi ko sa inyo katotohanan maging kaaway ba niyo ako? Usually kasi kung sabihin mong katotohanan sa tao, lalo na sa Pilipinas na ito, galit sila sa iyo. Pero sabihin natin talagang totoo, di ba? Katulad yung binabasa natin ng sabi ng Panginoon na sa oras na ito, pwede mong tanggapin siya at magkaroon ka eternal life. Kasi sabi ng iba kasi, pag mamatay ka raw, doon mo na raw tanggapin ang eternal life. Mali. Mali yun, di ba? Di ba, bago ka mag-board sa aeroplano, nandan ang ticket mo? Ganon ang pagpunta sa heaven. So, sabi na Apostle Paul, I am holy and solely sold out for Jesus because I have known the truth and therefore I will tell you the truth. Now, sabi niya, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? So mag-pray tayo mga kapatid na lahat ng mga sumasalungat sa katotohanan ay mabuksan ng kanilang mga mata. And they will come to that point na sabihin, nga pala, tama pala ang Bible. Kaya yun, pinapakita namin ang Bible verses sa inyo para kayo na mismo ang mag-search. Yan ang God-revealed truth sa inyo Okay, let us pray. Heavenly Father, thank you for this time that we can come before your holy throne of grace. Thank you for my brothers and my sisters. Lord, everyone has a need. At we just pray for Brother Jerry and the family that you will just make them go through and survive these trials. Bless also our sister Rona Bautista Malanot, her birthday today. So with sister Gloria Cardenas Tangonan, their birthday today. And also, Lord, for the birthday celebrators this June, Pastor Darwin Kalim,
Ma'am Remy Caleda Pawig, Lord, thank you for their generosity, how they brought uh, many food the other day, and thank you because we have brothers and sisters who has abundance. I pray that you will just uh, care for them and just pour your blessing upon them, health-wise, also financial-wise. To God be the glory now. I commit again, Sister Ateni, Brother Anton, Brother Clive and Kay in Australia. So with JR, Cha, and Pael, together with Ria Ashok, and together with Abigail, Gerald, Aldil, and Aden, together with Biernes, Mylene, and also, Lord, for those who are watching from other countries. To God be the glory now as we pray for Ma'am Peli, Sterlina, for Brother Rambo as they work abroad. In Jesus' name, Amen. Okay, punta na tayo sa lesson natin. Maraming salamat po sa mga Palomar family. Oo, taga-Sulan. Tingnan yan. Ngayon, mapansin nyo sa likod ko, ito ay early morning. Ano po, mapansin nyo, dito sa lugar namin, kaya may mga clouds dun eh. Ibig sabihin, sabi ng Diyos, katulad daw tayo, yung sa likod ko na hamog lang yan. Maya-maya, wala na. Okay? So, importante na ready tayo sa heaven. And sabi ng Apostle Paul, we can be sure of heaven before we die. All we have to do is to do what he did also in 2 Timothy 1:12. Pakinggan natin itong 2 Timothy 1:12 para kung hindi pa kayo tiyak sa heaven, all you have to do is to deposit your soul into the hand of the Almighty God. Ba, nandito yung mga Bible student ko, sila John Paul at saka si Daniel. Sige, mag-take note kayo dahil talagang tayo ay sold out. Bakit? Alam natin katotohanan eh. Alam natin Bible truth. Ready? Read. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know. Ano sabi niya? I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep or to guard that which I have deposited or committed unto him against that day. So ang gagawin nyo, Lord Jesus, I now deposit my soul into your almighty hand. Save my soul. Sabi nyo kayo hindi pa save. Dahil it's only by word, sabi nga ni Jesus, the thief on the cross just said, God, be merciful to me, a sinner. And you know what Jesus said today? You will be with me in paradise because whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Kayo na palaging nanonood at gusto-gusto nyo manood ay that is a sign that you are saved. Pastor, sabi sa Bible. Di sa John 5:24. Tingnan John 5:24. Ano niya masama? And we'll go to Apostle Paul later on because when he came to know the truth and he was able to encounter the truth revealed to him, he said, for to me to live is Christ and to die is gain. So he was not afraid to die. Ready? Nandiyan na kayo. Okay? Yan. Pastor Frank, narinig ko. Read. Sabi mo na naman. Ngumiti na naman. Ready, begin. Verily, verily, I send to you, he that hears my word and believe on him that sent me has everlasting life. So the evidence that you have everlasting life is you hear the word of God and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life, because you enjoy the word of God. That is a sign that you are connected with God through His Holy Spirit. Ganun po yan makasama. So, kayo na nanonood, talagang gumagalaw ang Holy Spirit sa buhay nyo. And I guarantee you, dadami pa ang alam nyo. Lilinaw pa yan. And habang lumilinaw yan, magiging solely and wholly sold out ka kay Lord Jesus Christ. Dahil totoo, yung Bible, lalong-lalo na kung ma-experience ninyo yung tangible and visible blessing. Katulad ko nga ay sabihin sa inyo, kasi oras na you go through the word, revealed truth ito, revealed truth, kaya kayo na naghahanap ng katotohanan noon, na divert kayo kasi pinapaniwalaan lang yung tao. Ngayon, kababasa mo sa Bible dahil binigyan kita ng Bible o kaya ikaw ay naka-research ng Bible.
there was a revealed truth. Sabi nga, without vision, without revealed truth, the people will perish. Nalaman mo ngayon na dinaya ka. Paano mo nalaman dinaya ka? Sa Bible eh. Pakinggan nyo ito Sa 1 Timothy 3:16. Tingnan yan Kaya nga sabi na Apostle Paul, am I therefore become your enemy? Because I tell you the truth. Pakinggan nyo itong verse na ito. Alam mo lang, tao lang si Jesus. O kaya nagsimula sa Bethlehem, naging tao lang siya. Hindi mo alam na siya ay galing sa heaven, bumaba rito, at nagkatawang tao. Ready, read. And without controversy. Great is the mystery of godliness. Ano yun? God was manifest in the flesh. Nalaman mo na ngayon. Ang gagawin mo na ngayon nalaman mo ang katotohanan. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, na I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, no man come to the Father but by me. And now, believe on in the word. Sino ang sinusunod na karamihan ng tao? Si Jesus. And then sabi niya, receive up into glory. You see, sino bang umakyat sa heaven after 40 days? Di ba si Jesus? Sabi ng Bible, pre-incarnation, may incarnation, and meron yung post-incarnation. Makita nyo yan sa Revelation chapter 1, verse 18. So, mga kasama, puntahan tayo kay Saul na nagiging Paul. Bakit naging matapang itong taong ito? Dahil he found the truth. Okay, punta tayo rito. Hindi talaga sa takot mamatay dito. Kasi sabi ng Bible sa Revelation chapter 12:11, balikan nga natin yun para malaman nyo na mga tao nakakaalam ng katotohanan ay talagang ganapin nila ang kanilang role. Okay? Kanya-kanya role tayo But our role should be focused on the Lord Jesus Christ. And sabi niya rito, mga kasama, basahin na natin, and they overcame Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And then sabi niya, and they loved not their lives unto the death. So, kahit anong sasabihin ng mga tao sa kanila, patayin ka namin, i-delete ka na namin, eliminate ka namin, assassinate ka namin. Hindi sila takot. Bakit? For to me to live is Christ nga, and to die is gain. Narinig nyo? At least narinig niya. Nalinig ng Del Pilar. Okay. Mantukin mo. Buhay na buhay pa palang apelyido Del Pilar. Ang alam ko lang nag-aral ko, Gregorio Del Pilar, Marcelo H. Del Pilar. Ngayon, napadpad sa Alcala pala mga Del Pilar. Okay. Tatayo rito mga kapatid. Acts 21, 10-13. Tingnan nyo ito Na ito si Paul, ay may nagsabi sa kanyang propeta. Chapter 21, 10-13 muna. May nagsabi sa kanyang propeta, alam mo Paul, sabi niya, 10, verse 10. Ikaw, Paul, nagpipreach ka, pwede ba huwag ka nalang punta sa Jerusalem? Tingnan ito And as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. At sinabi ng prophet, look at verse number 11. And when he was come unto us, he took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said, thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles. Verse 12 said, and when we heard these things, both we and they of that place besought Paul not to go up to Jerusalem. Pero dahil sold out si Saul or si Paul to preach the gospel about the death, burial, and resurrection, the Lord Jesus Christ, ano sabi sa verse 13? Ready? Begin. Then Paul answered, what mean ye to weep and to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem. Anong dahilan? For the name of the Lord Jesus Christ. For the name of the Lord Jesus Christ, yung namatay, nailibing, at nabuhay muli. Mga kasama, kaya nga si Saul talaga, napakatapang yan. Dahil alam niya, dinaya siya ng mga religious leaders, yung mga religious boss niya. Kasi sabi ng mga boss niya, nandiyan sila, Kaipas, Anas, talagang nakakanas talaga si Anas talaga yan. Sabi kasi nila,
Kayo kasi ang pangalan ni Paul nung Saul. Saul, kayo manghuli sa mga Kristiyano na naniniwala na matay si Jesus na libing na buhay muli. Samantala, malinaw, sabi ng gobernador, sabi ng mga sundalo, sabi ng mga pulis na nagwardya mismo sa libingan ni Jesus, si Jesus ay namatay na libing. Pero pinuntahan ng mga disciples, binuksan yung libingan at ninakaw ang katawan. So sila Ana, sila Caiphas, sila Pilato ay nagsasabi na ganyan nga ang kwento. Ito naman si Saul, kahit abogado na siya, kung anong sinabi ng mga nakakarami, yun sinusunod. Yun ang danger, mga kapatid. Kung nasasabi ng nakakarami, yun ang susunod. Punta kayo kasi sa Bible. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Diba, Patrick? Ayun, sabi ko na nga ba. Diba, Ma'am Miriam? Ang ulwan ko si Pagko. Yan, si Ma'am Miriam, talagang naimulat na rin yan. Wala yan. Ang alam nyo lang, tao si Jesus. Hindi siya ang first and last kasi tao lang siya. Pero sa kababasa nyo, the Holy Spirit revealed the truth. Kaya makita nyo sa Revelation 2:8 na siya ang first and last dun sa Isaiah. Tingnan sa Revelation 2:8. Mga kasama. Ay sabi ko sa inyo, marami talaga na imulat ngayon. Kaya kayo na nagbabasa na ng Bible, huwag na kayo matakot sa mga tao nagsasabi sa inyo na punta kayo sa impyerno kung hindi na kayo sama sa amin. Mali. Basta tinanggap mo si Jesus, punta ka sa heaven. Ano sabi niya rito? Basahin natin lahat para malaman nyo na yung nasasabi sa Isaiah na first and last, siya pa rin nasasabi sa New Testament na first and last. Ready? Begin. And unto the angel of the church in Smyrna, write, this thing saith the first and the last, which was dead and is alive. Tingnan niya. Nasubukan niyang kamatayan. You know why? Kasi nagkatawang tao nga . Ang linaw-linaw sa Bible. Basahin natin kaya kayo dyan na dinaya na tao lang si Kristo, hindi siya Diyos. Philippians 2:5 hanggang 8. Ay, mga kasama, malinaw ho yan yung tinatawag na deity of Christ and humanity of Christ. Malinaw yan. May sabihin 100% God si Jesus, 100% human. Kaya magmula ngayon, huwag na yung matakot sa mga tao na huwag niyo basahin ang Bible. Huwag. Ay di, basahin yung Bible, sabi ni Jesus, di ba? Search the scriptures. Sabi ng John 5:39. Ngayon, basahin na natin to para alam nyo na Diyos Kristo nagkatawang tao. Ready, read. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. But, ano nangyari? Ito na incarnation. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ang pakay ng Panginoon Jesus para kaya nagkatawang tao ay para bayaran ng kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Dahil walang angels na maging lamb sacrifice. Wala na . Oo. Ang makakuha lamang ng qualification para maging lamb sacrifice mismo yung anak ng Diyos na si Lord Jesus Christ. Kaya nagkataong tao siya. Para abutin ka, ganyan kakamahal ng Panginoong Jesus, kapatid. Kaya magmula ngayon, bigyan mo naman ng importansya at sarili mo na ikaw ay precious jewel. Precious ka, yun ang sabi ng Bible . Pearl of great price ka. It's because the one that God used for you to be redeemed is the blood of His Son. Ganun nga yan, naibus ang kanyang dugo. In the Bible said, pag naibus ang iyong dugo, the blood is where you will find atonement. Kaya nga, without shedding of blood, there is no remission of sins. He must shed His blood just for you and for me. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga, we need to be holy and sold out to Jesus na ngayon. Yun ang sabi ni Paul sa atin. Nalala mo yung bilin niya? Dito 2 Corinthians 5:15, di ba? Mga kasama, please lang.
Please lang. Pastor Darwin, salamat po. Nandyan kayo. Tinext ng ate mo na, ayun, nakakuha na tayo doon sa pambili ng yero. Kaya bayaran ko ng sister ko, ha? Doon ako nang hiram. Ready? Begin. Nandiyan na kayo. Read. Okay. And that he died for all. Kasama ka. That they which live should not henceforth live unto themselves, but to be sold out, but unto him which died for them and rose again. So, we are now living for the one who died for us and rose again. Ganun po tayo ngayon, mga kasama. Kasi ganun si Apostle Paul eh. Pakinggan na natin sa Apostle Paul. Dito sa chapter 21 ng Acts, verse 33, may nangyari sa kanya. Tingnan ito 33. Ano nangyari kay Paul dito? Tingnan mo, hinuli. Kasi talagang siya ay talagang nagpatuloy sa Jerusalem. Though, apostle or a prophet named Agabus said, mamamatay ka kung punta ka doon. Sabi ni Paul, ano mamamatay? Patay na nga ako eh. Okay, ready, begin. Then the chief captain came near and took him and commanded him to be bound with 2 chains. And they demanded who he was and what he had done. Kasi pinagpapaluho ito. 24:17 ng Acts. Okay? Tingnan ninyo ito. Acts 24:17. Na si Apostle Paul mang kasama ay talagang sold out. Dahil nasa lubong niya si Lord Jesus Christ eh. Ano sabi niya? Now, after many years, I came to bring alms to my nation and offerings. Alam, ibig sabihin niya, nung pumunta sa Jerusalem yan, doon na siya hinuli dahil nagbigay ng offering doon sa temple. Hinuli siya. At alam niyo mga kasama, makita naman niyo nung hinuli siya. Pagdating sa Acts 27, alam niyo, bilanggo na siya rito. Gusto kong makita niyo ito dahil si Apostle Paul talaga kawawa ito. Dahil mahal niya si Lord Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, kung mahal niyo si Lord Jesus Christ, may mga tao kinakawawa ka. Kaya tayo na mahal ni Lord Jesus Christ, magpatuloy lang tayo. Okay, kung nandiyan kayo, sa 17, ay sabi ng Bible. Verse number, sabi niya rito, verse number 42. Okay, 42 na. Okay. Tingnan niyo ito. Papatay na sila dito eh. Buti na salita si Saul. And the soldiers' counsel was to kill the prisoners kasi prisoner na si Paul dito. Lest any of them should swim out and escape. Mabuti lang nagsalita si Paul. At sabi niya, wag niyo kaming patayin. Maawa naman kayo sa amin. Alam niyo, totoo yan. Magmakaawa lang tayo sa mga taong gustong papatay sa atin, ibang assassinate sa atin. Maawa naman kayo sa amin, may mga anak din kami, sabihin natin, di ba? Oo, kasi ganito yun. Meron kong kilalang malapit sa akin na pastor. Yung isa, nung pumunta sa kanilang lugar sa Mindanao, hindi nagtagal dahil nalaman nila baptist siya. May mga kamag-anak na talagang ayaw nila na mabahiran yung kanilang relihiyon ng ibang sekta. Binaril ho yan. Kilala ko yan eh. Nag-aral sa Angeles City yan. Pagkatapos yung isa, dito naman sa Luzon, nangyari. Dahil nangyari nun, bilang pastor, nagpakabait siya, meron siyang membro. Yung kanito, sabi niya, pastor, pwede ba isang la namin itong lupa namin kasi walang-wala na talaga kami. So, may usapan na isang la, katapos kung mabayaran na yung sangla, ibabalik na ni pastor. Ang nangyayari mga kasama, nagtanim si pastor doon sa lupang yon habang nakasangla. Dumating yung oras na hindi pa pwede anihin yung mais, magbabayad na yung tao. Sabi ng pastor, pwede ba anihin ko muna yung aking mais na tinanim sa lupa nyo, na sinangla nyo? Saka ko na lang tanggapin yung bayad. Alam mo, sabi ng mga tao,
amin na yung mais kasi babayaran na namin. Eh sabi ni pastor, wag muna kasi pahinugin ko muna mga 3 weeks, hinug na yan. Alam mo, hindi nagtagal magkasama. Sabi niya, babayaran nga namin yung lupa na babawiin na namin. Ayaw mo. Oh, binaril yung pastor. Patay. So, ang nakinabang dun sa mga mais, yung dating may-ari, yung pera, hindi na rin na ibalik. Kaya, awa ako dun sa pastor. Iyak yung kanyang asawa, pati mga anak. Kaya kung minsan nagmamagandang loob tayo pang masama. Totoo yan. Oo, naranasan ko yan. Huwag naman ako iyak. Kaya mamaya uulan dito sa bundok. Mababaha dito sa baba o kaya dito hindi na ako makaligo mamaya na po. So mga kapatid, totoo ito nangyari yan. Oo. Siyempre mabait kami mga pastor. Sige, isang laom ng ganito. Yung pala, siyempre sinaniman ng pastor habang wala pa, hindi pa nabayaran. Yung tao nagmamadali, kunin na yung lupa o babayaran naman pastor. Sabi ng pastor, huwag muna kasi kunin ko muna yung mais. Sabi, bayaran na namin alam mo, idinaan sa dahas. Ang kasama, maraming tao kasi na katulad ng nangyari sa West China Sea. Hindi niyo ba alam sa West Philippine Sea pala? Magmula June 1, 2021 hanggang August 30, 2021. Sabi ng Chinese government, no fishing because we want all the fish to grow large and we want all the pregnant fish to bear small fish. Ayun. Nakita niyo mga kasama. Manganganak pa raw kasi buntis yung mga isda. Yung mga Chinese talaga. Paano yung mga Pilipino? Hindi talaga natuto ang China sa ginawa ng Japan. Kinupkop ng Japan ng Asia noon. Ano nangyari sa Japan? Okay, nakabangon na rin pala ang Japan. Ngayon, punta tayo rito mga kapatid. Dito sa, sabi ni Apostle Paul, sa Acts 17:18, sabi niya, sinasabi ko sa inyo katotohanan, kasi talagang nasalubong ko yung buhay ni Jesus, kaya sold out ako. Iniwanan ko ang aking pag-abogado at nandito ako sa harapan ng matatalinong philosophers sa Athens. At alam niyo mga kapatid, tingnan niyo mga matatalinong philosophers ang kasama ni Apostle Paul dito. Hinarap ni Apostle Paul sila. Because he was sold out in relation to his message. Pakinggan natin. Ready? Diyan na kayo. Tama yan. 17:18, then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him. And some said, what will this babbler say? Others said he seemed to be a setter forth of strange gods. Bakit? Ito ang message niya. Because he preached unto them Jesus and the resurrection. Narinig yun Sabi niya, kayo mga taga-Athens nabalitaan nyo na may Jesus na binaptize ni John the Baptist. Marami siyang nagawa doon. In fact, nakarating pa rito sa Athens yung balita na siya yung dinalaw ng mga wise men from Persia. Nabalitaan nyo yun. Alam nyo yun. Bakit? Sapagkat sila Plato, Aristotle ay nagsalita tungkol dyan. Hindi nyo ba alam yung Jesus na yan, sabi ni Paul? Namatay, nailibing, pangatlong araw, nabuhay muli. Sabi ng mga tao, babbler ka. Alam mo sabi ni Paul? Kayo mga Athenians, kayo mga philosophers dito sa Athens, Greece. Alam nyo, mali ang Diyos nyo alam nyo ang Diyos nila dito sa Acts 17. Pakinggan natin. Ang Diyos nila, napakarami masyado. Parang India. Parang Pilipinas din. Okay. Anong sabi ng Bible? Sa verse number 16. 17:18. Ang sabi ni Paul sa kanila. Kayo talaga, mga taga, 17 verse 16 ng Acts. Taas, 16. Now, while Paul waited for them at Athens, yun ang center ng Greece. His spirit was stirred in him when he saw that the city wholly
is given to idolatry. Lahat ng kanto may idol. May idol for harvest, may idol for rain, may idol for mga buntis, ganun. Parang Bulacan ba? May idol for for beauty, may idol for money, may idol for mga, alam nyo yung mga agimat. Ako yata ang may magandang agimat dito O si Jem Pagad, salamat. Andyan siya. Nandyan din ang mga kapatiran ko Yung mga B1s. Okay, ito mga kapatid. Si Apostle Paul ay nagsalita. Alam nyo, dapat magsalita tayo kung holy and solely sold out tayo sa sinasabi ng Bible. Sabi ni Paul sa kanila, ito ang gusto ng Diyos sa inyo. Dahil ang Diyos, siya ang gumawa ng dugo natin. Siya ang dahilan bakit humihinga kayo. 29:30, tingnan nyo ngayon ang billing fault sa mga matatalinong, mga lawyers, at mga philosophers sa Athens. Anong sabi niya? 29. For as much then as we are the offspring of God. Nilikha tayo ng Diyos, sabi niya. We ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. Kayo, sabi niya, kumuha lang kayo ng kahoy, inukit na ninyo, linagyan ninyo ng maraming botones, dinamitan ninyo, kinoronahan ninyo, sinamba nyo, sabi ni Paul. Pati yung mga mayayaman dito, ang Diyos nila, gumawa, nagtunaw silang ginto, ginawang Diyos-Diyosan. Yung iba naman, nagtunaw ng ng pilak, ginawang Diyos-Diyosan. Yung iba napakahirap, gumawa lang ng simento. Ayun, sabi niya diyan. Sabi ni Paul sa kanila sa verse 30, because I am sold out to the doctrine of theology. Verse 30 na. And the times of this ignoramus talaga kayo kasi sinasamba nyo bato, sabi ni Apostle Paul. God doing that, or God overlooked. Look, but now, kayo diyan na nanonood sa akin sa television, now, anong gusto ng Diyos? Talikuran na ninyo yung mga bato yan, yung mga semento na sinasamba nyo. But now commanded all men everywhere to repent, because He hath appointed a day. Sabi ng 31. He hath appointed a day in the which He will judge the world by righteousness. By that man in whom He hath ordained, whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised Him from the dead. The reason why Jesus died, was buried, and rose again is because one day you are going to face Him as your judge. Darating yan. He hath appointed a day. Ibig sabihin, meron ng tinakdang araw kung gaano siya pinanganak sa tamang araw doon sa Bethlehem. Ay, ganon din sa second coming. Hindi natin alam kung kailan. Pero sabi niya, no man knows the day nor the hour. But, sabi niya, be ye also ready. For in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. 2 times siya binanggit niyan. Sa Matthew 24:42 at Matthew 24:44. Kaya tayo mga Kristiyano, we must be sold out to the second coming also of Jesus Christ. Bakit? Darating siya Kasi sa gulo sa sanglibutan ito, katulad yan, West Philippine Sea, sabi ng China, sa British Navy, at saka Australian Navy. Huwag kayong dadaan dito kasi baka ibang isda makunan dahil buntis sila. June 1 hanggang August 30. Punta yung pinagbabawalan yung mga submarine, mga aircraft carrier dadaan sa West Philippine Sea. Dahil daw maisturbo yung mga buntis na mga isda. Baka ma-abort. Mas binibigyan pa ng halaga yung mga itlog ng mga isda, no? Tayo rito kinakain natin isda, pati buntis na isda, kinakain din natin. Masarap, siyempre. Tulad binigay si Sister M sa amin na may mga anak-anak sa tiyan. Anyway, punta tayo rito ngayon sa Word of God. The reason why Apostle Paul was holy
and solely sold out to Jesus, it's because of a direct revelation from Jesus himself. Pakinggan natin Acts chapter 9. Ha? Kayo, nalaman ninyo ang direct revelation through reading the Bible, dapat matapang kayo. Huwag kayong magsabi, si Jesus tao lang. Oo nga. Oo nga. Ano pinasabi sa inyo? Pwede ba kayo na marunong magbasa ng Pilipino? Huwag na kayong magbulag-bulagan. Okay, anong sabi ng Bible dito? Sa verse number 4 hanggang 6. Ano sabi niya? 4 to 6. Sayin natin, direct revelation 2. And he fell, Saul fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And Saul said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus. Antakin mo yan. Ang alam ni Paul, Saul, patay yun si Jesus eh. I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Tingnan yan, ha? And then after 3 days, binaptize niya Ananias. Yan po. Look at verse 27, 9:27. Na ito, mga kapatid. May mga nag-testimony. Alam mo, nag-testimony si Barnabas. At sabi ni Barnabas, ito, mga kapatid, sabi niya, dati-dati, pumapatay ito ng mga Kristiyano. Pero nasalubong niya si Jesus. Tayo nga, nasalubong natin si Jesus after resurrection. Sabi ni Barnabas, ito, kasasalubong lang niya kanina. Hindi pala kanina. Noong isang araw pala, 3 days. But Barnabas took Saul and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way. Yan ang direct revelation. And that he had spoken unto him and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. So, ito yung tinatawag na abrupt transformation. Bakit? Meron siyang direct revelation from the Almighty Jesus. Yung Jesus na all power is given unto me in heaven and in earth. So, ang kasama, kung kilala nyo si Jesus, hindi kayo matakot. Katulad nga kanina, nagpadala ako sa security bank o kaya Mrs. C na nanonood sa security bank, Mrs. Manawis, Mr. Pawit, ganon din si Len sa video, si Charis sa saan yun? Video din pala, at saka si Ma'am Anguluan sa PNB at saka si Ma'am. Tignan mo nga naman mga ito, no? Mga kaibigan namin, so pinsa pamangkin ko malana sa PNB. Marami akong kamag-anak na nasa bangko, maraming hawak na pera yan. Pero sabi sa akin, hanggang hawak lang. Tingnan ko. Ngayon mga patid, ganun lang po tayo. Ganun din ako, may mahawakan, gagamitin. Okay, sa mga patid. Itaw si Saul na talagang no matter what, talagang sold out siya. It's because meron siyang direct revelation from the Lord. Ito mga kasama. Maring iba sa inyo, sabi niyo may direct revelation kami galing sa Diyos. Sa Alma chapter 7 verse 10. Sa Book of Mormon. Ano nakalagay sa Book of Mormon, Alma 7:10? Pinanganak si Jesus sa Jerusalem. Ngayon, sa kababasa mo sa Bible, nilid ka ng Holy Spirit sa Matthew chapter 2. Saan ka babasa? Sabi mo, sa verse number 1, chapter 2, ay nabasa mo ang ganito. Basahin nyo nga. Basahin nyo ngayon. 2:1. Matthew 2:1. Okay. Ang sabi niya? Now when Jesus was born in saan? In Bethlehem. Saan? Bethlehem of Judea in the days of Herod the king. Behold, there came wise men from the east to Jerusalem. At ang sabi nila sa verse number 2. Verse number 2. Saying, where is he? Nasa Jerusalem na sila, ha? Pero nagtanong sila, where is he that is born King of the Jews?
For we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. Alam yung ginawa niya? Kung sa Jerusalem sana sila, pinanganak si Jesus, huminto sila sa Jerusalem. Hindi. Look at Herod, verse 4. Ang sabi ng verse 4? Okay, tingnan niyo ito. And when Herod had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. Ano nangyari? Sa verse 5 and 6. Tingnan nyo ngayon. Ha? And they said unto him, saan? Jerusalem? Hindi. Kaya kayo dyan na nagtitiwala sa Alma chapter 7 verse 10, dinaya lang kayo. Ako nagsasalita ng katotohanan. Kaya magalit sa akin. Sabi nga ni Paul, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Sige nga. They said unto him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Nasa Micah 5:2 pala ito. At sabi niya, thou Bethlehem. Yung spelling niya, Bethlehem Hindi Jerusalem. In the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Di nasira tuloy yung pananampalataya ninyo na sa Book of Mormon na sa Alma 7:10 na pinanganak daw si Jesus sa Jerusalem. Pwede ba mag-Google kayo? I-Google naman ninyo. Jerusalem, iba yun sa Bethlehem. Ang layo nun Alam mo kung ilan kilometro yan? 15 kilometers. Magmula rito hanggang doon. Sa Sa Igig. Alampas pa ng Igig, Amulong. Kaya mga kapasama. Please lang naman. Huwag kayong magpaloko sa mga puti at itim na Amerikano na nakanektay. Ako nagsasabi sa inyo, pwede ba basahin yung Bible? Ang linaw-linaw yan. Di ba? So, nasabi na minsan sa inyo, para you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ganun po tayo rito. Kaya let us do our own roles as Christians. Alam nyo dito sa amin, hindi kami takot magtanim ng mangga. Ayan, mangga. Ang lalaking mangga Ayan. Bakit? Siyempre, katotohanan to na mangga. At hindi kami takot magtanim ng malalaking saging. Ayan. Kaya gagawin ko matamis para makakain uli si Pastor Frank magigad ng matamis. Ayun, ngumiti siya. Totoo yan. At hindi lang yun. Mga kasama. Yung mga tao rito, hindi takot sa katotohanan na sila ay magtanim. Yan naman katotohanan para mabuhay. At para makaani sila ng malalaking mga ganito. You see. So tayo na hindi takot, nagtuturo ng katotohanan, nakakakain tayo. You know why? Because people who has the knowledge and the intelligence will begin to investigate the Bible, and later on they understand na tinuturo dito. Tinuturo ko, tinuturo namin mga pastors, ng Bible-believing Baptist churches. Totoo. May impyerno. Yung iba sa inyo, walang impyerno. Sabi sa inyo, sandalin si Diablo, sige nga. So, mga kapatid, kung tayo ay talagang focus and holy and solely sold out for Jesus, hindi tayo pababayaan ni Jesus. Hindi. Makakakain din tayo. Tingnan itong Psalms 37:25. Kaya, ayun. Kaya pinakita ko yung saging at saka pinya at saka mangga. Dahil may mga tao na sold out sila magtanim. Tayo rin sold out tayo magtanim ng Word of God. Sabi ng Bible the Word of God will not return unto him void. At ang mangyari diyan, may mga tao magtiwala sa atin at bigyan tayo pagkain. Ready? Read. I have been young and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Tignan nyo yan. Kaya, ayun, nakakakain mga anak namin. Kahit paano, totoo yan. Kasi sinay namin sila na basta may bigas, anak.
Mabubuhay ka na niyan. Oh, lalo-lalo na, sabi ko sa kanila, kung nandito ka sa Apayao, basta may bigas dito anak, pinakamayaman ka na sa lahat. Oh, bakit? Dito walang mall dito eh. Saan mo gastusin kung may pera ka? Oo, nagkakapera kami dahil ang ginagawa namin, dito sa Apayao, okay, ay maraming niyog. At ang gagawin namin para hindi kami mabigatan, as I said, ihuhulog namin dito sa ilog at hayaan namin siya na aagos. Patience lang. Pero marami kang maibenta pagdating doon sa detour, point of pick up ng mga truck. Kesa yung buhatin mo, ang pick up, ilang piraso lang yun. Pinakamarami, 8 piraso lang. Ang bigat pa. Pero pag inihulog mo dito sa ilog, sabi ko sa inyo, siyempre, pag itali-tali mo yan para hindi makalas. Pagdating doon sa pick up point, kalahati ng truck, di marami kang pera. Because you are sold out to live. Ganun din sa spiritual world. If you are sold out to follow Jesus, ay sabi ko sa inyo, sabi ni Lord Jesus mismo, basahin ko sa inyo sa Luke chapter 10. Para kung kayo ay may balak mag-asawa ng pastor, o kaya magpastor, ay hindi na kayo matakot. Bakit matakot ka? Ang tatay mo mayaman yan sa pagpapatawad. Ang tatay mo mayaman sa pagbibigay ng maraming blessing, you see. Kaya ito si Apostle Peter, ay sabi ni Lord, paano na lang kami? Okay, punta tayo sa Mark kasi si St. Luke, nung punta mo na doon. Okay, yun, nagta-time in na si St. Luke, tabira naman si St. Luke na ito. Okay, Mark chapter 10, verse 28 to 30. Okay, to 30 yan. Kaya, nung nabasa ko yan, hindi pala ako magutuman kung sumunod ako kay Jesus. Sabi ko, look at verse 28. Then Peter began to say unto him, Lord, we have left all and have followed thee. Ano sabi ni Jesus? Magutuman kayo? Hindi. Isip mo lang yung magutuman kung tamad ka. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake, and the gospels, 30. But he shall receive, 100-fold. Totoo yan. Now, in this time, houses. Kung dami kong bahay mapuntahan doon, sunod. Kung hindi lang COVID, maraming mabisitang bahay. Daming makain. Salamat naman, nagdala sila sister dito ng Sister Rem ng pagkain, si Brother Cruz, si Brother Tom, si Brother Pastor Malanot, Pastor si Pastor Bukid. Ay, ang dami pagkain. Si Pastor Tom nga, magluto pa yung dalhin dito Kaya tama itong sinabi rito. Basahin natin uli para hindi ulan. Baka ulan ngayon maulan lang kami dito sa Apayao. Sabi niya, brethren, sisters, and mothers, and children, and lands, with persecution, at in the world to come, eternal life. Di ba ang ganda? So kapatid, huwag kayo matakot magpastor. Kayo ni Alayban. Ano ba yung isa? Paul. Kayo matakot mag-preach. Sanayin nyo ang sarili nyo sa katotohanan. Para katulad kay ni Paul na sold out sa kanyang sinasabi. Sabihin ko sa inyo, hindi nyo ba alam si Saul na ito, dahil sa pagpipreach niya, ay papatayin talaga. Pero, sabi niya, sandali, hindi ako mamamatay hanggat panahon na. Nung panahon na talaga, ay sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course, but I have kept the faith. Hindi ako nagbabago na yung aking natanggap na katotohanan na si Jesus ay Diyos na nagkataong tao. Siya matay sa krus bilang lamb sacrifice, namatay na ilibing at nabuhay muli at darating sa muli. Kaya sabi niya sa mga Kristiyano, huwag niyong kalimutan, meron din kayong reward. Sabi niya, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day,
and not to me only, but unto all them that love is appearing. Kaya man kasama, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that our labor is not in vain in the Lord. Let us pray. Heavenly Father, thank you again for trusting us to tell the world about your Son, the Lord Jesus Christ, who died, was buried, and rose again, and coming again. And one day, Lord, you are going to take us home, and after 7 years, you will take your throne in Jerusalem. And therefore, Lord, encourage my brothers and my sisters. Bless again the birthday celebrators this month, Sister Remy Kalida Pawig, Sister Rona Bautista Malanot, and Sister Gloria Cardenas Tongonan, and others, Lord, like Pastor Darwin Kaalim, who will be celebrating his birthday this month, and others also, Lord, who will be celebrating their wedding anniversary. To God be the glory now as I bless your people. In Jesus' name, amen. When all that I am fighting brings me to my knees, when I feel alone and stranded and no one seems to see, I won't let this battle steal my faith. Satan won't have the victory. I'll stand upon the word of God, and my spirit will be free. I will triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for he has overcome the world. The troubles may be great, my God is greater still. So walk out of this valley and proclaim the Father's will. And when it feels just like the end, He will open up the door. I know that I shall overcome and be much stronger than before. I will triumph in the trials, I will glory in the cross. I will stand upon the mountain, walk through the fire untouched. Though the world may rise against me, my strength is in the Lord. I will be an overcomer, for he has overcome